Niyaya ni Apo si Drake na kumampi sa kanya dahil bibihira lang daw ang pagkakataon na manghina si Kaido upang mapatay nila ito. Subalit hindi pumayag si Drake kaya bigla niyang inatake ang long arm. Umatake din si Apo ngunit alam ni Drake na kailangan niya lang takpan ng tenga upang hindi siya tablan nito. Giit ni Apo na lagot pa rin siya sa numbers. Nang biglang pumasok doon si Yamato na nagtataka sa nakita. Naisip naman ni Apo na gawin itong kakampi. Pero ayaw siyang pakinggan ng Young Master dahil nagmamadali. Inakala pa ni Yamato na kalaban pa rin si X-Drake. Saka muli na siyang nagpatuloy sa pagtungo sa armory. Winasak naman ni Fuga ang pader. At natuwa si Yamato nang makita ang giant saka umalis pero sinundan siya ni Fuga. Dahil dito ay hinabol din sila ni Apo. Walang palagang mga mink sa lakas ng CP0. Pero umatake pa rin ang mga mink para iligtas si Robin. At itinaakas naman ni Brook ang kaibigan para hindi mabaliwala ang sakripisyo ng mga ito. Nalalaman daw ni Robin na may kinalaman ito sa kakayahan niyang bumasa ng Poneglyph hanggang sa makarating sila sa dead end. Ngunit tumalon pa rin sila sa tulong ni Brook. Nababalisan na si Sanji dahil ayaw niyang maging tulad ng kanyang pamilya hanggang sa aksidente niyang masaktan ng isang babae. Tumakbo ang babae sa kanyang mga kasama. Sumunod si Sanji at humingi ng tawad dahil hindi namalayan ang kanyang nagawa. Pero labis ang pagkagalit sa kanya ng mga babae. Dumating si Queen na tinutokso pa rin siyang gamitin ng raid suit. Ngunit naalala ni Sanji ang mga kapatid na wala ng emosyon dahil dito. Ayaw niyang maging isa na lamang killing machine kaya inilabas ang raid suit at tuluyan itong winasak sa harap ni Queen. Samantala sa gitna ng laban ay tumawag si Sanji kay Zoro. Habang nakikipaglaban ng swordsman ay sinabi ni Sanji na tatalunin nila ang Animal Kingdom Pirates, pero kapag nawala na siya sa sarili ay nais ni Sanji na si Zoro ang tumapos sa kanya. Kaya biglang naglaho ang cock at mabilis na sinipa ng napakalakas ang All-Star ni Kaido. Sinakripisyo ni Big Mom ang isang taon ng kanyang buhay upang mas lumaki at mas lumakas, kaya iniwasan ng dalawa ang pag-atake nito gamit si Napoleon. Saka inutusan pa ni Linlin ng mga bakal na homies na patayin ang dalawa. Ngunit pinatalsik lang ni Kid ang mga ito. Ang mga alaga ni Big Mom ay natuwa pa dahil gusto din nilang lumaban. Napadaan doon sila Izo dahil patungo sila ni Marco sa isang mapanganib na halimaw na ginawa ni Kanjuro. Si Yamato naman ay hinahabol pa rin nila Apo. Ngunit si Fuga ay nais lang palang makipaglaro sa Young Master. Sila Robin at Brook ay nahulog sa makapal na buhok dahil nasa ulo pala sila ni Fuga. Ang halimaw ay nakita din nilang pababa doon. Ngunit sinundan na rin sila Robin ng CP0. Kaya tinamaan ng halimaw na si Kaizenbo ang Cypher Paul agents. Umiwas dito sila Yamato sa kasinubukan itong barilin ng mga tao. Samantala si Orochi ay tuwang-tuwa kay Kaizenbo. Ngunit narinig niya ang isang tugtog. At nang sumilip siya ay napaiyak sa kanyang nakita. Sa wakas ay nakagawa na rin ng napakaraming ulap si Momo para pigilan ang isla. Umatake naman si King kay Zoro sa pamamagitan ng ulo nito. Tapos pinagbabaril pa niya ang swordsman kaya napatakbo na lang ang binata. Saka naghanda si Zoro at gumamit ng malakas na Black Rope Dragon Twister. Ngunit hindi umubra kay King. Inilabas na rin ito ang espada upang makipagduelo gamit ito. Napansin naman ni Zoro na napakatibay ng kanyang katunggali. Tapos napatalsik pa siya nito ng napakalayo. Habang nakahiga ay may narinig na musika si Zoro nang mapansin niyang lumalakas ang kapangyarihan ng Enma. Samantala pagsilap ni Orochi sa isang silid ay di siya makapaniwala na buhay pa si Komurasaki. Nagpatuloy si Kaizenbo sa pagtungo sa basement ng palasyo kaya nagmamadali si Yamato na pigilan ito. Pinaputukan din ito ng mga kawal pero walang epekto kaya nabahala ang Young Master na sumabog ang mga bomba na nandon. Bumaba sila Robin at Brook mula sa ulo ni Fuga. Samantala sa kabila ng apoy ay nandoon ang CP0 agents. Kinuna naman sila ni Apo at sinabing ibebenta niya ang mga litrato kay Morgan para mailagay sila sa balita. Ngunit sa isang iglap ay tinusok siya ng isang agent sa leeg. Maging si Drake ay aatakihin nito kahit nagtatrabaho si Drake sa Navy. Pero pinasabog naman ni Apo ang agent. Dahil dito ay nagkampi ang dalawa at kinalaban nila ang mga Cypher Paul agent. Pilit pa rin na itinutulak ni Momo ang isla ng Onigashima. Samantala si Zoro ay nahihirapan kontrolin ang lakas ng Enma. Subalit inatake na siya ni King. Kaya inatake niya rin ito pero siya pa ang napabagsak ng officer ni Kaido. Pero muli pa rin siyang sumugod at tinusok si King. Ngunit sumabog lang ito ng malakas. Sumugod si Sanji at sinipa sa pagmumukha si Queen kaya napatalsik ito. Kaya umatake si King sa kanya ng laser beam. Si Zoro naman ay gumamit ng one sword style at mabilis na hiniwa si King. Subalit walang nangyari kaya naghandang umatake ang All-Star. May narinig ulit na musika si Zoro kaya hindi niya na naman makontrol ang Enma. Ngunit umatake na si King kaya tinamaan siya nito at nahulog sa bangin. Pero pilit niya pa rin kinuha ang sinumpang espada na Kitetsu III na nagmula sa isang mission. Umatake ulit si King sa kanya kaya tumalsik pabalik sa isla. Mabuti ay nandoon din ang kanyang espada na Wado Ichimonji na ayon kay Hitetsu na ang gumawa nito at ng Enma ay iisa.
Dito palang naisip ni Zoro kung paano napunta ang espadang ito sa East Blue. Kinuha ni Zoro ang espada at matapang na nakipaglaban kay King. Ngunit muling lumipad si King at inatake siya ng maraming flying slash. Saka nakita ni Zoro na nagliliwanag ang Enma ngunit nahihirapan siyang kunin ito. Mabuti ay nakuha niya ito bago pa sumugod si King kaya nawasak ang lupa at nahulog siya sa ilalim kasama ng espada. Sa nakaraan ay nakilala ni Zoro ang isang samurai elder. At habang nagsasanay siya ay nanunood lang ito sa kanya. Kalaunan ay ibinigay sa kanya ng matanda ang dalawa nitong espada. Sinabi pa ng matanda na ang pinakamahusay niyang espada na ginawa ay nakapagbibigay ng takot kahit hawakan mo pa lang ito. At sa kasalukuyan ay naisip ni Zoro na ito ay ang Enma. Samantala natuklasan ni Momo na pwede niyang palitan ang kulay ng ulap ni Kaido upang makontrol niya ito pero hindi ito madaling gawin. Napatalsik si Drake ng isang agent. Si Apo naman ay umatake pero nakatakas ang dalawa. Saka siya inatake ng mga ito. At habang tumatalsik ay sinipa pa siya ng isa. Ngunit dumating ang dalawang giant na kasama ni Apo kaya nabaliktad ang sitwasyon. Samantala si Zoro ay handa nang gamitin ang totoong potensyal ng Enma. Ngunit dumating pa ang maraming kawal para pagtulungan ng swordsman. Naramdaman ni Zoro na kung hindi niya makokontrol ang Haki ay mamamatay siya. Ngunit nang matuklasan ng tamang paraan ay napatulog niya ang mga kalaban. Naiinis si Queen dahil winasak ni Sanji ang raid suit. Dahil nais pala nitong patunayan na mas magaling ang kanyang imbensyon kaysa kay Judge Vinsmoke. Pinaulanan niya ng mga laser si Sanji na naisip ng cook na katulad ng kay Ichiji. Maayos na rin ang kalagayan ng babae na nakita ni Sanji kanina. Ngunit nadamay din sa pinsala ang pinagtataguan ng mga ito. Pero ayaw ng babae na umalis dahil nawawala ang alaga niyang daga. Samantala tinamaan naman si Sanji ng ulo ni Queen at nakuryente pa. Naisip naman ng cook na ito ay katulad ng powers ni Niji. Muli siyang sumugod kay Queen. Tapos nagtagisan sila ng lakas ng mga atake. Saka muling sumugod si Sanji pero nahuli ng kamay nito. Kaya pinaikot-ikot siya at binalibag pa sa pader. Naisip naman ni Sanji na ito ay katulad ng atake ni Yonji. Saka nagpa siya na si Queen na tapusin siya ngunit nakatakas ang cook sa kamay nito. Tapos pinaapoy ang paa at umatake ng napakalakas sa malaking tiyan ng kalaban hanggang sa mapatalsik ito. At sinabi ni Sanji na mas lumakas na siya ngayon dahil tinanggap niya na ang kanyang tadhana. Ngunit biglang naglaho si Queen at hindi alam kung saan ito aatake. Nang aatake na ito ay si Sanji naman ang naglaho dahil kumilos siya ng napakabilis. Sa gitna ng laban ay nakita ni Queen ang alagang daga ni Osem. Nagalit ang All-Star dahil tinanggihan pala siya nito at nagdahilan pa na may sakit para hindi siya makasama. Dahil dito ay ipinakita ang totoong nangyari na si Queen pala ang umatake kay Osem. Sa kasalukuyan ay nais itong turuan ng leksyon ni Queen. Ngunit nagpalabas ng mas mainit na apoy si Sanji at mabilis na inatake si Queen sa pagmumukha nito. Tapos iniligtas ni Sanji ang daga. Hindi siya tinigilan ni Queen sa pag-atake ngunit ito pa nga ang nakawawa ni Sanji ng malalakas na mga sipa. Tinukso naman siya ni Queen na magiging katulad na niya ang mga walang pusong kapatid. Ngunit ang iniisip lang ngayon ng cook ay ang matalo ang kaharap. Kaya muli siyang sumugod sa dinosaur cyborg at sinipa ito ulit sa ulo ng napakalakas. At muli pa itong sinipa sa tiyan ng buong lakas hanggang sa mapatalsik patungo sa labas ng Onigashima. Saka nito ibinigay ang alagang daga ng babae. Kaya naalala niya rin ang alagang daga noong kabataan niya, ngunit nawalan na siya ng malay. Sinunog ni King si Zoro, pero hiniwa ito ng binata at muling nakipagsabayan sa officer ni Kaido. Hanggang sa atakihin niya ang tiyan nito pero hindi pa rin nasugatan. Muling lumipad si King at pinagtitira ng mga apoy si Zoro. Kaya nag-iisip na ang swordsman kung ano ba ang kahinaan nito. Hanggang sa muling magtama ang mga espada at tumalon si Zoro sa itaas saka gumamit ng three sword style patungo sa kinatatakutang si King. Na dahil sa lakas ay gumuho ang mga haligi doon. Pagkatapos ay nasugatan na rin sa wakas ni Zoro ang katunggali. Dahil sa tuwing mawawala pala ang apoy sa likod nito ay bumibilis kumilos pero humihina ang depensa. Nalaman ng mga kawal na siya ay galing sa isang rare breed at kung isusumbong nila ito ay bibigyan sila ng 100 milyon na pabuya, pero tinapos na sila ni King bago pa ito kumalat. Tinanggal na ni King ang maskara at hindi tinigilan si Zoro upang mapatay ang nakaalam ng kanyang sikreto pero nagawa ni Zoro na ipagtanggol ang sarili. Naisip din ni Zoro na kung tatagal pa ang laban ay mamamatay na siya dahil hinihigop ng Enma ang haki niya. Kaya gumamit na naman siya ng three sword style at walang awang pinaghihiwa ang buong paligid pero nakatakas pa rin si King. Sa nakaraan ay winasak ni Kaido ang isang government facility nang makita niya doon ang isang batang Lonarian na ginagawang guinea pig. Iniligtas niya ang bata at sa labas ay binaril ito pero walang kwenta sa kanyang balat kaya tinapos niya ang mga marine. Pagkatapos ay binigyan siya ni Kaido ng pangalang King. Kaya handa niyang tapusin ang lahat ng mga kontra kay Kaido kaya ngayon ay tinatapos niya si Zoro gamit ang espada at nagkaroon pa ng maraming magma tapos pinabaon niya ito sa lupa gamit ang lahat ng lakas pero pumapalag pa rin si Zoro.
Saka sumabog dahil sa kanilang mga haki. Muling kumilos ng mabilis si King kaya naisip ni Zoro na atakihin na ang kalaban. Kaya nilabas ulit ni King ang apoy, saka napahanga dahil natuklasan ni Zoro ang sikreto ng kanyang lakas. Ngunit patuloy nitong inatake si Zoro. Napatalsik niya ang swordsman pero agad itong tumalon at umatake ng Tiger Hunt technique kaya nawasak ang lupa sa likod ni King. Pero muli na namang napatalsik si Zoro. Makikita sa mukha ni King na nahihirapan siya sa katunggali. Ngunit muli siyang lumipad at gumawa ng mga bilog na apoy na tila isang nanlilisik na mata. Naghanda naman si Zoro saka ito sumugod patungo sa malakas na kalaban. Kaya ginamit na ni King ang napakalakas na Imperial Flaming Wings na gumuhit sa kalangitan at winasak ng mga ito ang buong paligid. Subalit pinaghihiwa ni Zoro ang lahat ng mga sumusugod sa kanyang mga Fire Dragon at sinikap na makalapit kay King sa kabila ng nakakatakot na atake nito. Pero umatake pa si King ng napakalakas na nag-anyo ng isang malaking Fire Dragon. Sa kabila nito ay hindi natinag si Zoro kaya ibinigay ang lahat ng lakas sa kanyang teknik upang magawang matalo ang malaking Fire Dragon. Saka nagpatuloy pa siya sa pagsugod. Tapos inihanda niya ang bago na namang teknik para tapusin si King. Si King naman ay naghanda din ng pinakamalakas niyang atake. At makikita natin sa kalangitan ng katakot-takot na mga kakayahan ng dalawang napaka-loyal sa kanilang mga captain hanggang sa magtama ang mga ito na nagsanhi ng labis na pinsala sa buong isla ng Onigashima. Ngunit nakitang lumabas si Zoro mula sa liwanag. At nakitang tagumpay niyang nahiwa si King gamit ang mahusay na teknik. Tapos nanlisik pa ang mga mata ni Zoro at si King ay nahulog na mula sa isla. Si Zoro naman ay umatake upang makabalik siya sa isla ng Onigashima. Kaya ang itinanghal na panalo ay ang kanang kamay ni Straw Hat Luffy. Subalit naubusan na rin siya ng lakas dahil sa napakatinding labanan. Nakita ito ni Bao kaya sinabi sa Cypher Paul na natalo si King. Hirap na hirap sila Kid at Law na kalabanin si Big Mom. Tapos nag-apoy pa ang buhok nito. Umatake ng napakalakas na blast breath si Kaido ngunit sinuntok din ito ng Red Hawk ng bida kaya sumabog. Pinaliwanag na kung matatalo nga ni Luffy si Kaido ay mawawala ang mga ulap kaya mahuhulog ang Onigashima patungo sa Flower Capital. Ang isa pang problema ay kapag nakarating ang halimaw na ginawa ni Kanjuro sa basement ay sasabog ang buong isla sa ere kaya ito ang balak pigilan ni Yamato pero nakita niya ang malaking pinto na may bantay. Mabuti ay inatake ito ni Fuga at nabuksan pa ang malaking pinto dahil sa lakas kaya nakapasok kaagad si Yamato. Nakarating na rin sila Usopp sa lugar kung nasaan daw si Kinemon. Kaya nakita niya ang dugwang torso nito. Pero sinabi nito na unahin niya si Kiko. Ngunit dumating pa ang mga kalaban kaya inatake sila ni Usopp. Kaso napaiyak dahil walang kwenta ang atake niya. Nais ni Kinemon na unahin niya si Kiko pero ayaw naman itong tanggapin ni Kiko. Kaya nainis si Usopp sa bromance nila. Saka pinasabog niya ang maraming mga kalaban. At sinabing kahit tulo-uhog pa siya ay gagawin niya ang lahat para mabuhay. Nang tumalo ng mga kalaban ay lalo siyang umiyak. Mabuti ay dumating doon si Izo at pinagbabaril ang mga kalaban. Saka inasikaso nito sila Kinemon pati na ang kapatid. At pinalakas ang kanilang loob para makasurvive sa mga sugat. Nang sumugod ang mga kalaban ay nagpaikot-ikot siya para patayin ang mga ito. Saka nakiusap siya kay Usopp na iligtas sila Kiko at Kinemon. Samantala ng dalawang Master Ninja ay magkasabay na gumamit ng Paralysis Jutsu kaya pareho silang hindi makagalaw sa mapanganib na sitwasyon. Tuwang-tuwa naman si Orochi dahil nandoon si Komurasaki at tumutugtog sa piling niya. Sa second floor ay kinawawa ng agent si Drake. Pati ang Giant ay hindi nakaligtas. Kaya napatakbo na lang si Apo upang iligtas ang sariling buhay. Saka tumawag sa kanila ang isang agent na kasama ni Bawang dahil kailangan na daw nilang tumakas dahil nagawang manalo ng worst generation sa mga All-Star. Muling gumamit ng Raiyo sa buong katawan si Luffy pero nagpakitang gilas din si Kaido. Saka pinalo nito at napatalsik ulit ang bida ng napakalayo. Pero muli siyang sumugod kaya nagtama ang mga atake nila. At muli na naman siyang tinamaan sa ulo. Matigas talaga ang ulo ng bida. Kaya tumalon ito at gumamit ng Gear Third na labis na puminsala sa mukha nito kaya bagsak si Kaido pero napagod din si Luffy. Tapos bumangon siyang tumatawa. Muli na namang umatake ang bida at mapapansin na halos pantay na sila ng kapangyarihan. Samantala si Momo ay kumapit sa mga ulap ni Kaido upang pigilan itong magtungo sa Flower Capital. Habang sa Flower Capital naman ay patuloy ang kasiyahan ng mga tao dahil minsan lang ito sa isang taon. Para sa pagtatapos ng Fire Festival ay inihanda na ang mga skyships para sa mga panalangin ng mga tao doon. Pagkatapos isulat ni Toko ang wish ay naiyak si Hitetsu dahil nais na nitong makita ang yumaong ama na si Yasui. Samantala nagawa pang uminom ni Kaido dahil napakaganda daw ng buwan ngayong gabi.
Niyaya siya ni Kaido na uminom, sagot ng bida na saka sila magsasaya kapag natalo niya na si Kaido. Naiyak naman ang Emperor dahil sa nasirang kasiyahan. Subalit dahil sa ininom ay nalasing si Kaido. Nainis si Luffy kaya sumugod na siya at tumalon para suntukin ang kalaban pero nakailag ang lasing. Saka muling nag-transform ang katunggali sa Beastman form nito at pinalo ng napakalakas ang ating bida patungo sa lupa hanggang sa mawalan siya ng malay at tinawanan ni Kaido. Pagkatapos ay nalulungkot pa rin ang dragon dahil hindi siya nakapag-inom ng marami. Nasaktan ng sobra si Luffy pero buhay pa rin siya. Kaya agad na sumugod at gumamit ng Raiyo, ngunit biglang nagwala si Kaido kaya umilag siya sa napakaraming atake nito. Nakita ni Luffy na umiiyak pa rin ang Emperor pero kahit lasing na ito ay nagawa niya pa ring mapatalsik ang ating bida. Tapos mas lumakas pa ang pag-iyak nito kaya nadidistract na rin si Luffy. Kaya nang muling maglaban ng dalawa ay natutuwa pa si Kaido saka siya pinagpapalo at muling pinatalsik. Tapos muling sumugod ang dalawa sa isa't isa at tinamaan ito ng bida sa pagmumukha. Pero nahuli naman ang kanyang paa kaya nagpatigasan sila ng mga ulo gamit ang buong lakas. Saka gumamit ng blast breath si Kaido na puminsala sa itaas ng isla. Ngunit tumalon si Luffy at naghandang umatake. Si Kaido naman ay umikot-ikot sa kanagsabayan ng dalawa ng mabibilis at malalakas na mga suntok hanggang sa sumabog. Sa muling pagsugod ng bida ay tinamaan niya ito ng malakas na sipa kaya nagsuka ng dugo. Samantala sa Marijoy ay nababahala ang 5 elders sa labanan sa Land of Wano at kailangan din daw nilang makuha si Robin. At nababahala din sila sa isang kinatatakutang devil fruit. Sa karagatan malapit sa Land of Wano ay nakaantabay naman ang maraming government ship. Gamit ang binoculars ay may nakita daw na malaking anino ang isang agent. At napag-alamang si Zone siya pala ang malaking anino na ito. Sa third floor sa loob ng kastilyo ay nagsimula ng masunog si Raizo pero ayaw pa rin niyang tanggalin ang paralysis jutsu sa kalaban. Samantala ang ibang mga samurai ay natrap doon tapos gumuho pa ang palapag sa itaas. Pero iniligtas naman sila ng Straw Hat crew na si Jinbei. Sa performance floor ay umatake ng napakalakas si Big Mom. Saka may naramdaman si Chopper na kakaiba hanggang sa bumalik na ang tunay niyang anyo. Ito ang side effect ng 10 minutes na transformation pero mas nag-aalala daw siya sa side effect ng drug na ibinigay nila kay Zoro. Kaya ngayon sa itaas ay nagdurugo na ang katawan nito. Dahil sa labis na pinsala ng katawan ay dinalaw na siya ng isang Grim Reaper na nais na siyang kunin kaya labis siyang natakot. Samantala si Frankie naman ay nagmamadali ng hanapin si Zoro. Sa first floor ng kastilyo ay napagod si Izo sa pakikipaglaban sa mga kawal. Ngunit nasaksak pa siya ng isa sa mga ito. Pinatay niya ang kawal at hinugot ang kutsilyo. Saka binaril niya ang dalawa pa. Kahit na labis ang pinsala ay nanalangin pa rin siyang sana ay nakaligtas sila Kinemon at Kiko. Subalit nakita pa siya ng CP0 agents. Wala namang balak ang mga agent na kalabanin siya dahil ang Straw Hat ang pakay nila doon. Nagmamadali si Yamato na makarating sa basement para pigilang sumabog ang mga bomba pero tila mauunahan siya ni Kazenbo. Nagtransform siya at tinakpan ng yelo ang mga pampasabog subalit tinutunaw ito ng halimaw kaya pinalo niya ito pero hindi niya pa rin napigilan, sa halip ay sinunog pa siya nito. Samantala si Big Mom ay kinoryente ng malakas si Lo. Si Kid naman ay inatake ng malaking espada. Tapos muli silang kinoryente ng malakas at napabagsak ang dalawa. Dahil dito ay sumugod ang kanilang mga crew kaya papatayin daw silang lahat ng Empress pero napapagod na rin ito. Naisip din niya kung ano nang nangyari sa laban ni Kaido sa itaas. Kaya inutusan si Hera na magtungo sila sa rooftop. Subalit bigla naman siyang tinusok ni Lo ng napakahabang espada nito. Pero alam ni Lo na hindi masasaktan dito si Big Mom kaya gumamit siya ng shockwave na siyang labis na naramdaman ni Linlin kaya nahulog ito. Sumugod ang mga bakal na homies dahil sa galit pero hinigop lang silang lahat ni Kid. Hanggang sa makabuo ito ng isang napakaastig na giant metal ball. At inutusan nito ni Kid na suwagin si Big Mom hanggang sa tumama sila sa pader. Saka sinabi ng dalawa na hindi makakatakas sa kanila si Big Mom. Dahil sa labis na pagsisikap ni Momo na mailigtas ang lahat ay nagagawa niya na ring mahila ang isla. Nang marinig na may tumatawag sa kanya kaya sumasakit ang ulo. Hinarap naman ni Big Mom ang giant ball na ginawa ni Kid. Ngunit mas malakas ang ball kaya napatalsik nito si Linlin. Natutuwa ang mga crew ni Kid. Kaya nainis si Lo dahil siya talaga ang puminsala kay Big Mom kaya ito nang hina. Kaya nais ni Lo na si Kid ang unang umatake at siya ang tatapos. Subalit habang nag-aaway sila ay muling bumangon si Big Mom. Ginamit nito ang kapangyarihan upang bigyan ng mga buhay ang kanyang mga buto at kusa silang umayos. Sinabi naman ni Lo na mauubos na ang kanyang hockey kaya kailangan na nila itong tapusin sa susunod nilang atake. Ngunit si Big Mom ay ginamit na naman ng malakas na espada kaya nahiwa nito sa gitna ang giant ball ni Kid. Tumalon si Kid at nilagyan ng South Polarity sa noo si Big Mom. At naglagay din siya ng North Polarity sa pader kaya dumikit doon ang Empress. Tapos hinigop din patungo kay Big Mom ang malaking ball kaya ipinangsalag niya ang pader sa likod. Muling sumugod si Kid at inatake ang mga binti ni Big Mom.
Saka inatake niya ito ng maraming mga bakal. Nag-teleport si Lo at hiniwa ito, tapos nagtungo sa mukha at tinusok niya ito ng walang awa. Pero nahuli siya ni Big Mom. Pinipi siya nito sa sahig ngunit nakapag-teleport kaya inatake siya ng malaking espada pero nakatakas na naman. At gamit ang teleportation ay pinaghihiwa niya si Big Mom ng paulit-ulit. Si Kid naman ay pinagsusuntok ito at inalag-alog pa ang mukha. Pero napatalsik ulit nito ang dalawang captain. Dahil dito ay gumamit ng kakaibang teknik si Big Mom kaya napalabas niya ang halimaw na si Misery. Mabilis itong sumugod kay Kid at walang tigil siyang kinalkal nito kaya walang palag at hindi na rin alam ang gagawin. Maging ang mga bata ni Kaido ay napatay ni Misery. Saka pinagsusuntok ng walang pag-aalinlangan si Kid kaya nag-alala ang mga crew nito. Naghanda na rin si Misery para tuhugin ang captain. Ngunit hindi napansin ni Big Mom na meron palang isang gusali sa itaas niya na pinabagsak ni Lo ng napakalakas gamit ang powers. Saka tumalo ng Death Surgeon at tinusok si Linlin sa katawan. Pero dahil walang epekto ay pinahaba ito ni Lo ng sobra. Ngunit wala siyang ilag nang pinagsasapok siya ni Big Mom. Tiniis naman ito ni Lo upang makumpleto ang teknik kaya natatakot ang kanyang crew para sa kanyang buhay. Pinahaba ni Lo ang espada nito hanggang sa makarating sa core ng mundo. At doon palang ginamit ng Death Surgeon ang mapaminsala niyang teknik na puncture wheel kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog pero hindi napansin ng mga tao sa Flower Capital. Nakita naman ni Momo ang malaking butas na dulot nito. Saka unti-unting bumalik sa dati ang espada. At nag-teleport si Lo sa malayo. Si Big Mom naman ay mahuhulog na sa butas. Subalit si Misery ay papatayin na si Lo. Kaya sinabi ni Lo na pagkakataon na ni Kid. Dumating naman si Kid na may dalang napakalaking laser cannon. At matapos mag-charge ay tuluyan itong tinira si Big Mom ng napakatinding atake ni Kid upang tapusin ang Empress.